Okay, meron tayo ngayon ditong Aerox version 2. So, ang issue nito, ayaw mag-start. Yan. Pero naridondo naman yung makina. Ayaw lang talaga niya dumiretso. Yan. Ayun. So, ngayon nabuhay siya. Pero pag nilagyan natin ng throttle, yan, namamatay. Isa pa. Yan, nawawala. Oh, humina na yung battery. Nag-blink na. Yan, nabuhay naman siya. Kaya lang, hindi mo siya maitakbo kasi nga, pag tinrottle mo siya, yan, nawawala. Namamatay yung makina. Okay? Pero wala siyang check engine indicator. Okay? So ngayon, dadiagnose muna natin siya kasi baka hindi lang lumalabas dito sa panel. And then, pag wala siya doon, so, checkin natin yung kanyang injector, saka yung kanyang spark plug. So, pwedeng spark plug lang kasi yan. Okay? So, diagnose muna natin to. Saksakan ko lang ng diagnostic tool and then, update ko kayo mamaya. Okay, so, nasaksakan na natin siya ng diagnostic tool. So, punta lang tayo sa Yamaha. And then, all vehicles. Tapos, Aerox 155. Okay. Engine, okay, sabay. Okay lang ulit natin to and then on. Yan. So nakapasok na tayo do sa computer box nya. So punta tayo ngayon sa read fault codes. Okay, okay lang ulit. Okay. Tapos current code. So wala naman siyang naka-record ngayon na trouble code. Yan. Tapos history nya. Yan. So, engine starting difficult. So, yan. So, yun lang na-detect niya, yung hard starting niya. Yan. So, ibig sabihin, okay yung mga sensors nito. So, ngayon, check natin yung spark plug niya, spark plug cap, pati yung fuel pressure niya. Kasi baka mahina na yung fuel pressure niya. Kaya kinakapos sa gas or hindi niya nabibigyan ng maayos na gas yung injector. Okay? So, baklasin ko lang ito and then update ko kayo mamaya kung ano makikita nating problema. Okay, natanggal na natin yung kanyang upuan. So, sinaksakan na rin natin siya ng fuel pressure gauge. So, ngayon, on natin yung sasiyan niya para makita natin kung tama pa yung PSI na nilalabas ng kanyang fuel pump. So, mapansin nyo, nasa... So, nasa 34 lang para. And then, on natin. Try natin start. Yan. So, pag naka-on siya, so, okay naman yung fuel pressure niya. Yan. Problema, pag tin-throttle natin, so, try ko lagyan ng throttle. Yan, namamatay. Okay. So, ngayon, check naman natin yung kanyang injector kung naglalabas ba ng gasolina. Kasi pwedeng na kaya siya namamatay, yung injector niya is madumi na or barado na. Okay? So, ngayon, gagamitin naman natin pang-test ng FI niya. So, yung FI niya nandito. Ito. Yan. So, syempre, gagamitan natin yan ng ating FI tester. Yan. Okay? So, yan. So, baklasin ko lang yung FI nito and then testingin natin siya gamit yung ating FI tester. Okay, update. So, tinesting na natin yung kanyang injector at mahina nga yung kanyang spray dun sa mid. So, pag sinet natin siya sa mid spray, so medyo pumapalya siya sa mid tsaka high speed. Yan. So, gamit yung FI tester natin. So, check natin yung spray niya. At yun na nga, nakita natin. Yung spray niya sa mid tsaka sa high RPM ay pumapalya. Yan. So, kaya in-FI cleaning natin siya. And then, ayan na nga. Ito na yung result. So, try natin. So, dun sa FI tester natin, so, maganda na yung result niya. So, wala nang palya. So, ngayon, try natin dito sa motor niya kung ganun pa rin. Yan. So, kanina, pag nire-rev natin siya, namamatay yung makina niya. So, ngayon, try natin siyang i-rev. Yo! So, napansin nyo yung RPM niya. So, diretso na. Yan.
Kahit doon sa na-activate na yung BBA niya, so hindi pa rin siya pumapalya. So ibig sabihin, okay na yan. So buti na dala natin sa FI cleaning. Kaya mahalaga po yung sa pagpa-PMS natin. So isama lagi natin every 12K yung ating FI cleaning para iwas aberya tayo nito sa biyahe. Kasi ito, na-rescue lang natin to kanina, so pinuting na lang natin papunta dito. Kasi nga, hindi na niya mapaandar yung kanyang motor. Ayan. So, yan na yung result niya after nating ma-FI cleaning. So, gumanda na ulit yung response niya. Ayan. Okay. So, goods na to. So, bubuhayin ko na lang itong kahan nito. Okay.